Batangas was also not spared by the wrath of severe tropical storm Christine. Floodwaters rushed through the roads of Laurel Town in Batangas. Stranded residents had to be fetched by a bulldozer to cross the street. Vehicles were seen floating as floods almost submerged some houses. Yung pong baha, bali doon po bumagsak mismo doon po sa lugar namin. Bali Nandun may... po sila sa bubong. Nandun po sila sa bubong, kasama pa yung nanay ko na bedridden. Iniakit po nila sa itaas ng bubong. Opo. Sige po, bali yung tubig dagat tsaka baha, naghalo na po. Opo, ganun din po dahil malapit din po kami sa dagat. Yan na, yung Yung surge. sa Batangas naman, nakita natin sa mga videos, talagang humahampas yung mga puno, yung mga signages, tapos yung baha, talagang tuloy-tuloy lang doon sa area nila. Sa report natin, nagsalubong na yung tubig baha natin, tsaka yung actual water from the sea, yung salt water. So, kaya yung level ng yung tubig sa Batangas, ang taas. Totoo. Oo. Tapos not to mention, syempre, yung mga plano pa na magpakawala ng dam dahil dun sa sunod-sunod na mga pag-ulan for the last couple of days, umiipon. Yes, So, hindi oo. naman po pwedeng pababayaan lang natin yung kailangan talaga magpakawala. Pero, ang bilin nga din, of course, ni Pangulong Bongbong Marcos ay gradual, di ba, yung pagpapakawala at bigyan ng enough time yung mga residente within that area na maapektuhan sa pagpapakawala ng dam ng enough time to prepare. Di Oo, ba? kasi Tapos may alarms naman yan na maririnig mo Baka tinatanong ng kababayan natin, ibig sabihin ng gradual na Oo, pag-release. oo. Kasi ang dams po natin, ang gate niya, by diameter and centimeter, pabilog yan binubuksan. So, pakonti-konti bubuksan kasi ang... Ha? Ganun, konti. Hindi, kasi ang iniiwasan po natin, pag masyadong above capacity na or critical level ang isang dam, pag nag-spill over yung water or mabasag o mag-crack yung dam, mag-burst yung dam, yung entire volume ng dam, yan ang bubuhos sa mga community. Which is not good. So, mas mainam na po na magpakawala ng konting tubig, minimal flood, kaysa sa yung critical level na aabutin. So, yan ang iniiwasan po na. And nangyari yan sa Ondoy. Oo. Nagbukasan, sabay-sabay ang mga dam. Tapos sumabay pa yung storm surge. Yes. Ayan. Nandito ngayon, kausapin natin, kamustahin natin yung Batangas. That's right, that's right. Kasi isa rin yan sa mga nasalanta ng bagyong Christine. So joining us today, We have, go via ahead, on the Angel. line, we have Batangas Vice Governor Mark Leviste. Good morning, Vice. Thanks for joining us today. Good morning, Diego and Miss Angela. Thank you very much for having me on your program. Sir, kumusta po ang Batangas? Well, sa awan ng Diyos, sa araw na ito, mas maganda na po ang panahon. It's brighter and sunnier, warmer. Subalit, may mga lugar pa po kaming nakalubog sa putik dahil sa landslide. Yes. Alright. Kamustahin ko na rin po kasi we've also seen some reports na even yung mga establishments, hospitals, lubog po sa baha. Ano po ang ginagawa natin para po matulungan sila makabangon? Ngayon po, kami ay nagpo-focus sa clearing ng mga kalsada at retrieval ng mga di umano natabunan sa landslide. May mga bayan po kami na malapit sa bulubundukin tulad ng Talisay, Laurel, San Nicolas, Cuenca, Agoncillo, most of which are around the vicinity of Taal Lake na nakaranas ng hindi lamang landslide kundi palubhang pagbaha sa kanilang lugar. So, ika nga nila double whammy. Right. Sa mataas na bahagi, nagkaroon ng landslide. Tapos sa mababang bahagi, nagkaroon ng pagbaha. Okay. Vice, may mga reports din po kasi pumapasok pero these are unverified also. May mga certain towns parang daw sa Batangas po na hindi pa ma-access masyado because of course alam natin nangyaring baha, nasira yung ibang mga kalye natin. May mga
datos na po ba kayo na or may mga certain barangays pa ba na hindi pa naabot ng inyong government? Opo, ako mismo hanggang mga alauna ng madaling araw kanina ay sinubukan ko pong pasukin ang barangay Sampaloc sa Talisay at ang bayan ng Laurel, which is right beside Talisay. Subalit, kaninang umaga ay hindi pa rin madadaanan yung access papuntang Sampaloc at Laurel. Nako, challenge po talaga yan, Vice. Oo. Hanggang ngayon, humihiling kami ng suporta at tulong sa ating national government. Lalo higit para magpadala ng karagdagang equipment, pang-clearing and cleaning ng ating mga lansangan brought about by landslides. So, Yes. you can just imagine the volume and the kind of soil Yeah, that exactly. has covered most parts of our road access leading to these areas such as Barangay Sampaloc in Talisay and the municipality of Laurel. Vice Gov, tanong ko na lang din po no panghuli yung datos kung meron na po kayong initial data, kung ilan po yung mga pamilya po natin, individuals ang apektado po nitong Bagyong Christine, mga nasa evacuation centers, and of course yung initial report po natin ng casualties. We already received initial and partial reports, but we have yet to verify Okay. the active count. Pero mamayang alauna ng hapon, nagpatawag na po ng Emergency Provincial Disaster Risk Reduction Management Council meeting si Governor Hermelando Mandanas at dito po natin i-update ang lahat ng ating data and statistics, inventory and consolidated report mula sa iba't ibang local government units, gayon din yung mga nakuha ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Kapitolyo. At pagkatapos ng aming pagpupulong council meeting, inaasahan na pag-endorse ang konseho ng state of calamity. Okay. Ilagay ang lalawigan ng Batangas under state of calamity. At kung ito po ay may sasangatuparan, agad po namin tutugunan ito sa sangguniang panalawigan. Right. Para po magamit ng ating mga local government units ang kanilang disaster and emergency funds for this purpose. Okay. Alright, patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo for additional information. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. That was Batangas Vice Governor Mark Leviste. Maraming salamat at mag-iingat po kayo lagi. Alright, thank you. Thank you.